Okay, pag-uusapan natin ngayon itong bagong release na Poco F7 at yung nandito sa ating configuration ay yung 512 GB. Pero actually, kahit anong configuration ang bilhin mo, 12 GB talaga yung RAM na makukuha natin. So, doon muna tayo sa presyo. Yung 256 GB ay may presyong 20,999 pesos sa Shopee. Pero sa ngayon, nakasale siya for 19,499 na lang. Tapos yung 512 GB naman ay 22,999 pero sa ngayon ay nakasale for 21,499. Okay, so wala naman tayong makikita masyadong kakaiba dito sa box. Ganun pa rin black tapos yellow accent. So unbox na natin. So yung nandito sa ating colorway ay yung silver at siguradong marami sa inyo ang magkakagusto sa colorway na to. So meron lang tayo ditong document sleeve na merong Poco branding. Meron tayo ditong SIM ejector pin at sa loob yung ating documentations plus yung ating free case. Pakita ko sa inyo yung case. Ganun pa rin naman actually. Wala naman pinagbago doon sa mga nakaraang Poco. Gray pa din yung color. Tapos napaka-rubber nung texture. May protection naman tayo sa kanyang camera module. So nothing special pero good to know na maganda naman yung quality ng ating case. Pero matatakpan ng case na yan yung magandang itsura ng ating Poco F7. So ito yung ating phone. Ayan yung kanyang top specs sa balot. Tapos ito na yung silver. Tingnan nyo naman. Sobrang ganda, diba? And yung black tsaka yung white, plain lang yung likod. I mean, two-tone naman siya, pero walang ganitong design. Silver lang. Ayan, makita ninyo, napaka futuristic. Tsaka may pagka-gaming vibe ng kaunti yung kanyang design dito sa likod. Tapos may Poco branding lang tayo dito sa may bandang ibaba. Sobrang ganda. Tingnan naman, meron tayong Snapdragon logo dun sa may bandang gitna sa taas. Ganda. Ganda na itsura. So, I highly recommend if ever lang na gusto niyo ng kakaibang itsura para sa Poco F7 ninyo, etong silver yung magandang option. Okay, tingnan pa natin yung ilalim. So, meron tayo ditong USB-C to USB-A cable at yung ating 90 watts na Xiaomi Hyper Charge. Okay, para lang magka-idea kayo, lagay natin tong case. Kagaya sinabi ko kanina, mababaliwala, matatakpan ng case yung design sa likod. So kahit yung black, yung white, or yung silver, yung mapili natin, kapag may case, ganito po yung itsura. Okay, so tanggalin muna natin at pag-usapan natin ulit yung design. So flat naman yung sides natin. Dito sa may right side, makikita natin yung ating volume up and down buttons, yung ating power lock button. Dito naman sa may kabila, wala tayong makikita. Tapos dito sa may taas, yung ating secondary microphone. Dito sa may ilalim, yung ating main microphone, yung ating main speaker at yung ating USB-C port. Tapos yung SIM tray natin. Ito yung ating SIM tray. So dual nano SIM lang yung pwede nating ilagay dito. May support naman siya syempre sa 5G pero wala tong support sa eSIM. Tapos wala tayong lalagyanan ng microSD card. So I highly suggest na 512 GB yung mapili ninyong configuration for future proofing na rin. Kasi kung 256 GB baka ilang months lang or ilang taon lang yung abutin, mabitin na tayo sa storage na yan. Tapos yung camera module niya, hindi lang talaga pansinin pero may IR blaster dito sa loob. So para sa akin ang gandang position yan para habang kinokontrol natin yung ating appliances like yung ating TV, mas madali nating makikita yung display kasi para lang tayo nagtitake ng picture, hindi kagaya kung nandito, hindi na natin halos makita yung display. At syempre dito sa harap makikita natin ang ating punch hole selfie camera. Meron tayong pre-installed na screen protector. Tapos yung bezels natin ay halos pantay naman. Para sa akin lang, may nakikita akong konting-konti lang naman na sobrang konti lang na kapal dito sa may chin compared dito sa may forehead. Pero sa unang tingin parang symmetrical naman, 100% yung bawat side ng phone na to. Tapos itong Poco F7 ay merong IP68 na ingress protection, dust tight, and water resistant yung phone na to. Tapos pwede siyang malubog for 2 meters 30 minutes. Okay? Pero wag niyo po itong gagawing action cam kasi napakalaki po ng posibilidad na mapasukan pa rin siya ng tubig kapag hindi tayo masyadong nag-ingat, lalo na kung ilulubog natin to sa dagat. Naka Wi-Fi 6 na rin itong Poco F7 Plus, Bluetooth 5.4 na yung kanyang connection. At para doon sa mga curious sa haptic feedback, guys, magugustuhan nyo talaga. Flagship level yung haptics niya. Sobrang satisfying ng feels
So I suggest gamitin nyo, wag nyong i-off. And lastly, yung kanyang in-display fingerprint scanner, reliable naman. Wala naman ako naging problema. Hindi siya ultrasonic, ano lang siya, optical. Pero accurate naman. Ngayon pagdating sa performance, itong Poco F7 ay naka-HyperOS version 2 na on top of Android 15. Tapos Snapdragon 8S Gen 4, yung kanyang chipset, 12GB na LPDDR5X, yung RAM kahit anong configuration pa yung piliin natin. Tapos yung kanyang storage type ay UFS 4.1. At pinapromise ng Poco na makakatanggap itong F7 ng 4 na major OS upgrades. So if ever, pwede itong umabot ng Android 19. Tapos meron pa itong up to 6 years of security patches. So pagdating sa software, alagang-alaga tayo dito. At kagaya pa rin dati, meron tayo dito memory extension up to 12 gigabytes. So technically, pwedeng umabot ng 24 gigabytes yung ating RAM. Pero tingnan natin yung effect niyan sa performance. So umabot ng 1,923,259 yung ating score. So almost 2 million na. Yan ay kapag naka-off yung ating memory extension. What if gamitin natin? Medyo bumaba yung score, naging 1,904,162 na lang. Pero kahit ano pa dyan, mataas pa rin yan guys. Pero if ever na ayaw nyo ng compromises pagdating sa performance, wag nyo na lang gamitin yung memory extension. And besides, yung 12 gigabytes na physical RAM ay enough na po para sa lahat ng mga application na gusto natin gamitin. Yun nga lang, may bad news tayo kasi pagdating sa wildlife stress test, hindi niya talaga kinaya. Nag-overheat na po yung ating Poco F7. So, ibig lang sabihin yan, hinay-hinay pa rin po tayo kahit na napakabilis ng performance ng phone na to. Be careful pa rin sa pinapatakbo nating mga application. Kung sobrang bigat at sobrang tagal natin gagamitin, i-expect nyo na talagang mag-overheat yung phone na to. Pagdating sa gaming, as expected, wala tayong magiging problema dito sa Poco F7. Patakbuhin nyo lang kahit anong game yung gusto nyong laruin dito sa Poco F7. Wala po tayong magiging problema sa performance. For example, dito sa Asphalt Unite, na-generate niya 100% ng graphics, tapos may support pa sa 90 FPS na gameplay. So, napaka-special ng phone na to. Kasi bihirang-bihira ako makagamit ng phone na compatible sa highest graphic settings ng Asphalt Unite. So, sobrang optimized na siya para sa game na to. Try natin yung ibang game. At pagdating dito sa Racing Master, makikita ninyo sagad na sagad yung graphic settings natin. Naka-ultra high tayo. HD yung ating resolution, naka-high din yung motion blur, FPS mode 60 FPS kasi yun talaga yung sagad na gameplay nitong Racing Master. So tingnan natin yung actual gameplay. So pagdating sa mismong gameplay dito sa Racing Master, again, wala tayong makitang issues, walang kahit anong stutter o parang nahihirapan siya, walang ganon. Napaka-smooth lang ang gameplay natin guys. Yun nga lang, may napi-feel talaga ako na alarming hit dito sa likod kahit ilang minuto pa lang ako naglalaro. So yun yung talagang babantayan nyo. Kailangan yung ingatan guys. Mainit na talaga dito sa likod. So hinay-hinay pa rin po tayo sa paglalaro dito sa Poco F7 kasi kung laging ganito yung magiging situation natin, pwedeng ma-degrade agad yung battery health natin. Tapos itong Poco F7 guys ay naka 6,500 mAh na battery capacity, 90 watts yung ating max charging speed at meron pang 22.5 reverse wired charging. So, tingnan natin kung ilang SOT yung nakuha natin dito. Tingnan nyo naman guys, sobrang laki. 17 hours, 53 minutes, almost 18 hours na guys yung nakuha nating SOT dito sa Poco F7. At isa to sa pinakamalaking screen on time na nakita ko sa isang phone na ganito, yung specification. Sobrang ganda talaga. So, ang setting pa rin natin yan ay naka-auto yung ating refresh rate tapos 50% brightness. At yun naman yung malamang sa malamang typical na magiging setting natin sa ating Poco F7 pero nakakuha pa rin tayo ng sobrang good, very good talaga na screen on time. Ngayon pagdating sa charging, 19 to 100%, 49 minutes ko lang na charge itong phone na to. Kung titingnan natin yung battery setting, meron tayong battery protection dito. So pwede tayong mamili kung palaging fully charged yung gagawin natin dito sa Poco F7 or pwede tayong mag-set ng battery protection na kapag tumungtong na siya ng 80%, magi-stop na yung charging. At kung gusto naman natin na yung HyperOS yung mag-decide, smart charging lang yung piliin natin. Meron din tayo ditong charging option kung anong speed yung gusto natin kapag nag-charge tayo, kung standard or
top speed para umabot talaga siya ng 90 watts. Pagdating sa display, 6.83 inch yung ating screen size, AMOLED na yan, tapos 1.5K yung ating resolution, 12-bit yung color, tapos sa abot ng 120Hz yung max refresh rate. Meron tong support sa Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, at aabot ng 3,200 nits yung peak brightness nito. Kaya pagdating sa outdoor, wala po tayong magiging problema dito sa display. Kitang-kita pa rin po natin. At lastly, meron tayong Corning Gorilla Glass 7i na protection. So, hindi ito madali magagasgas. At dito mismo sa Netflix application, makikita ninyo na Widevine level 1 yung ating security. Tapos, max playback resolution ay Full HD. At ayun nga, may support din tayo dito sa HDR10 at Dolby Vision. So, pagdating sa media consumption, wala po tayong issue dito sa Poco F7. Maganda po at flagship level din yung kanyang display. Ngayon, kung titignan natin guys, yung behavior ng kanyang refresh rate dito sa testufo.com, bababa talaga to 60Hz kapag hindi na po natin ginagalaw yung screen. Pero sa oras na mag-scroll tayo, mabilis siyang papalo ulit to 120. So, yun nga, maganda yung behavior niya kaya malaki yung SOT na nakuha natin. Tapos pagdating sa display setting, meron tayong color scheme dito. Tapos tatlo yung preset natin. Meron tayong original color pro para realistic yung ating color reproduction, vivid, saturated, at pwede rin tayong magtimpla ng kanyang color temperature. At panghuli guys, dito tayo sa kanyang camera. So meron tayong 50 megapixels na main shooter na merong OIS at naka Sony IMX882 na sensor. Tapos yung ultra-wide or secondary camera niya ay 8 megapixels naman. So at least wala tayong depth sensor dito or auxiliary camera. Tapos yung kanyang selfie camera naman, 20 megapixels. Ngayon bago ko ipakita yung mga sample photos at videos, gusto ko lang sabihin na wala po tayong 4K video recording sa kanyang selfie camera. Nakakalungkot lang kasi 20 megapixels naman at mukhang kayang-kaya naman sana. Pero tingnan nyo na lang mamaya, maganda naman yung quality ng kanyang selfie camera. At ngayon, tingnan natin yung mga sample photos kuha dito sa camera ng Poco F7. Okay, so pag-usapan natin kung sa tingin nyo ba sulit na bilhin itong Poco F7. Comment lang kayo dyan sa baba. Kasi kung ako lang naman yung tatanungin ninyo, marirecommend ko siya. At goods na goods talaga guys yung presyo kung ikukumpara natin sa specs or value na makukuha natin sa phone na to. So, I suggest bilhin nyo. Kung humahanap kayo ng flagship level na performance, flagship level na battery performance, at flagship level na display, eto na po yun, Poco F7, at hindi kayo gagastos ng 25,000, hindi kayo gagastos ng 30,000 hanggang 23,000 max, 22,999 to be exact, kung 512GB yung pipiliin natin. So nandiyan yung link guys sa may bandang kaliwa, sa may baba, nandiyan din sa description box para sa updated pricing. At kung meron pa kayong tanong tungkol sa phone na to, or kung meron pa kayong input tungkol sa information dito sa phone na to, i-comment nyo lang dyan sa baba. Okay, so yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.